Isang basurang itinapon sa gitna ng hagupit ng ulan. Habang ang asawa ko ay nagpapakasasa sa bisig ng iba, tinalikuran ako ng pamilyang pinagsilbihan ko ng tapat. "Hindi ka tao, Althea! Isa ka lang puhunan!" sigaw ng aking biyenan. Ngunit nagkakamali sila. Ang muling pagbangon ko ang magiging mitsa ng kanilang pagguho. Handa na ba silang mabulok sa impyernong sila mismo ang gumawa? Sino ba talaga ang tunay na makapangyarihan? Siguraduhin mong hindi na siya makakabalik sa pamamahay na ito, Darren. Mas mapapakinabangan natin siya kung mawawala na siya ng tuluyan. Sayang ang milyon-milyong insurance policy na kinuha ko para sa kanya kung mananatili lang siyang palamunin at pabigat sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Imelda ay parang talim ng balisong na humiwas sa katahimikan ng gabi. Malamig, kalkulado, at walang bakas ng kahit anong awa. Sa labas ng mansyon, nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit mas mabilis na nanlamig ang daloy ng dugo ni Althea habang nakatayo siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Sa mga sandaling yon, hawak ni Althea ang isang tray ng mainit na sopas. Masakit ang kanyang likod at namamaga ang kanyang mga paa dahil sa 7 buwang pagdadalantaw. Ngunit tiniis niya ang lahat para lamang ipaghanda ang asawang si Darren na kakarating lang mula sa trabaho. Ang usok mula sa mangkok ay dahan-dahang humahap los sa kanyang muka, isang paalala ng pagmamahal na sa loob ng 3 taon ay itinuring niyang tahanan. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan ay unt-unting dumudurog sa mundong binuo niya sa kanyang isipan. "Mom, buntis si Althea! Paano ang bata?" Ang boses ni Darren ay narinig niyang sumagot. May kaunting pag-aalinlangan, ngunit wala ang bagsik ng pagtatanggol na inaasahan ni Althea. Isang mapait na tawa ang naging tugon ni Doña Imelda. "Huwag kang hangal, Darren. Marami pang babae riyan na mas karapat-dapat sa apelyido natin. Ang kailangan natin ngayon ay ang perang pambayad sa utang ng kumpanya. Isang aksidente lang sa kalsada ngayong bumabagyo at tapos na ang lahat ng problema natin. Itapon mo na siya sa labas. Ngayon na." Nanginig ang mga kamay ni Althea. Ang tray na hawak niya ay unt-unting tumitilig hanggang sa tuluyan itong madulas mula sa kanyang mga daliri. Ang mainit na sopas ay tumapon sa sahig. Nagkalat ang mga pira-pirasong seramik na kasing talim ng katotohanang katatapos lang niyang malaman. Ang tunog ng pagkabasag ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging martir. Bumukas ng malahayang pinto. Nakatayo roon si Darren, gulat na gulat, habang sa likuran nito ay makikita ang mapang-aping titig ni Doña Imelda. Walang pagsisisi sa mga mata ng matanda, sa halip ay isang ngisi ng pagtatagumpay ang gumuhit sa mga labi nito. "So, nakikinig ka pala, Althea? Mabuti na rin yan, para hindi na tayo magsaya ng laway." Ang bulyaw ni Doña Imelda habang lumalapit sa kanya. "You were never one of us." Isang ulila na pinulot lang sa kung saan. Masyado kang naging kampante sa pwesto mo. Napatingin si Althea kay Darren. Naghahanap ng kahit katiting na pag-ibig sa mga matang dati ay nangangako ng habang buhay. "Darren, ang anak natin. Paano mo nagagawang pumayag sa ganito? Ibinigay ko ang lahat sa inyo. Naging alila ako sa bahay na ito dahil mahal kita." Ngunit umiwas ng tingin si Darren. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ngunit hindi para ipagtanggol ang asawa, kundi dahil sa sariling kahinaan. "Sana hindi mo na lang narinig, Althea. Sana umalis ka na lang ng tahimik. Hindi ko na kayang protektahan ka kay Mom. At kailangan namin ng pera." Ang bawat salita ni Darren ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa puso ni Althea. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Naramdaman niya ang matinding pananakit ng kanyang tiyan, ang paggulo ng put at pighati na tila gustong sumabog. Ang lalaking pinangakuan niya ng katapatan ay handa siyang isakripisyo para sa pera. Walang babala, hinablot ni Doña Imelda ang braso ni Althea at pilit siyang kinaladkad patungo sa malaking pintuan ng mansyon. "Bitawan niyo ako! Ang anak ko! Masasaktan ang anak ko!" Ang pagsusumamo ni Althea. Ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakapit sa malamig na sahig.
ngunit mas malakas ang puwersa ng pot ng kanyang biyenan. Wala kaming pakialam sa batang yan. Isang malas ang dinala mo sa pamilyang ito. Buong lupit na sigaw ni Doña Imelda bago siya marahas na itinulak palabas. Bumagsak si Althea sa matigas at basang semento ng driveway. Ang hagupit ng hangin at malamig na patak ng ulan ay agad na dumampi sa kanyang balat. Lunit mas masakit ang tunog ng malakas na pagsasara ng pinto. Ang tunog ng lock na pumipitik ay tila huling hininga ng kanyang pag-asa. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, sa gitna ng unos, habang yakap ang kanyang tiyan. Ang tubig na dumadaloy sa kanyang mga pisngi ay hindi na lamang mula sa langit, kundi mula sa isang pusong tuluyan ng nagkadurog-durog. Habang pinagmamasdan ang nagdidilim na mansyon, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingawaw sa kanyang isipan sa gitna ng bawat kidlat na gumuguhit sa langit. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang pusong tapat bago ito matutong lumaban? Ito na ba ang katapusan ng kanyang kwento? O ang simula ng isang bangungot na gaganti sa lahat ng kumuha sa kanyang danggal? Ang bawat patak ng ulan ay tila mga latay ng latigo sa nanlalamig na balat ni Althea. Nakasubsob siya sa putikan. Ang kanyang mga daliri ay pilit na humuhukay sa basang lupa habang ang bawat hininga ay isang pakikipagbuno sa matinding sakit na nagmumula sa kanyang tiyan. Ang mansyong dati ay puno ng liwanag at mga pangako ng pag-ibig ay isa na ngayong madilim na kuta na nagluwa sa kanya nang walang kaawa-awa. Anak, kapit ka lang. Huwag mong iiwan si Mami. Ang namamaos na bulong ni Althea. Itinukod niya ang kanyang nanginginig na mga siko sa semento upang subukang bumangon. Ang sakit sa kanyang balakang ay tila isang apoy na kumakalat. Ngunit ang mas matinding hapdi ay ang alaala ng mukha ni Darren. Ang lalaking binuwis niya ang lahat ng danggal, ngunit tumalikod sa kanya sa sandaling kailangan niya ito ng higit sa lahat. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa gilid ng kalsada. Ang bawat paggalaw ay isang kalbaryo. Ang liwanag ng mga kidlat na gumuguhit sa langit ay nagpapakita ng kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Isang babaeng nakasuot ng manipis na pambahay, basang-basa, at ang tanging bitbit ay ang bigat ng isang pusong pinagtaksilan. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang bawat halakak ni Doña Imelda. Ang bawat salitang nagsasabing ang kanyang buhay ay may katumbas lamang na halaga ng salapi. Sa gitna ng malakas na dagundong ng kulog, isang pares ng matitinding ilaw ang dahan-dahang lumalapit mula sa dulo ng kalsada. Ang tunog ng makina ng isang sasakyan ay unt-unting nangingibabaw sa ingay ng bagyo. Pilit na itinaas ni Althea ang kanyang kamay, isang huling pagsusumamo para sa buhay, bago ang lahat ay magsimulang magdilim sa kanyang paningin. Ang huling naramdaman niya ay ang marahang paghinto ng sasakyan at ang init ng isang kapote na bumalot sa kanyang nangangatog na katawan. Diyos ko! Manuel, tulungan mo ako. May babaeng buntis dito. Hindi na siya humihinga ng maayos. Ang boses ay malalim at puno ng otoridad, ngunit may kasamang matinding pag-aalala. Nang muling imulat ni Althea ang kanyang mga mata, hindi na ang amoy ng basang lupa ang bumungad sa kanya. Ang paligid ay amoy gamot at malinis na mga linen. Ang puting kisame ng ospital ay tila isang panaginip. Sa gilid ng kanyang kama, nakatayo ang isang lalaking may edad na, maayos ang pananamit, at may mga mata ang tila nagdadala ng sarili nitong pighati. Kasama nito ang isang mas batang lalaki na may hawak na mga papeles. Gising na siya. Ang mahinang sambit ni Manuel, ang abogadong kanina pa hindi mapakali. Ang matandang lalaki, si Chief Justice Ricardo, ay lumapit sa kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinagmamasdan ang mukha ni Althea. May kung anong puwersa ang tila humihila sa kanyang puso. Huwag kang matakot, iha. Ligtas ka na. Ang anak mo, ligtas ang anak mo. Napaiyak si Althea sa sobrang ginhawa. Ang kanyang mga balikat ay nayayinig sa bawat hikbi. Salamat po. Maraming salamat. Ano ang pangalan mo, iha? At nasaan ang pamilya mo? Bakit ka nasa gitna ng bagyo sa ganong kalagayan? Tanong ni Ricardo sa pinakamahalinhinang paraan na kaya niya. Althea po, wala na po akong pamilya.
Ang mga taong itinuring kong pamilya, sila ang nagtapon sa akin sa ulan. Sagot niya, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang maputlang pisingi. Nang subukan ni Althea na ayusin ang kanyang kumot, bahagyang nahawi ang manggas ng kanyang suot na gown na nagbunyag sa isang maliit ngunit kakaibang marka sa kanyang balikat. Isang bintana ng nakaraan na matagal ng pilit na kinakalimutan ni Ricardo. Nanlaki ang mga mata ng Chief Justice. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang pitaka at inilabas ang isang lumang litrato ng isang sanggol. Ang markang nasa balikat ng sanggol sa larawan ay eksaktong katulad ng markang nakikita niya ngayon kay Althea. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi. Tanging ang tunog ng heart monitor ang nagsisilbing tibok ng pag-asa. Manuel! Ang pabulong na tawag ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng emosyong hindi maipaliwanag. Ang kwintas na suot niya nung nakuha natin siya. Nasaan? Inilabas ni Manuel ang isang maliit na plastic bag kung saan nakalagay ang isang putol na gintong kwintas na may pendant na hugis corona. Ang tanging bagay na hindi nakuha ni Doña Imelda kay Althea dahil itinago niya ito sa loob ng kanyang damit. Nang pagtabihin ni Ricardo ang kwintas at ang litrato, ang katotohanan ay tila isang malakas na selyo na tumama sa kanyang pagkatao. Napahawak si Ricardo sa gilid ng kama upang hindi matumba. Tumingin siya kay Althea, hindi na bilang isang stranger, kundi bilang isang ama na nahanap ang kanyang nawalang kaluluwa. Althea? Ang iyong ina, ang kanyang pangalan ba ay Alicia? Nagulat si Althea. Paano niyo po nalaman? Ang sabi ng nagpalaki sa akin sa ampunan, yon ang tanging pangalang nakasulat sa kumot na kasama ko nung sanggol pa ako. Isang hikbi ng kagalakan at pait ang kumawala sa dibdib ni Ricardo. Hinawakan niya ang kamay ni Althea ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay pumapatak na rin sa kamay ng kanyang anak. Diyos ko. 20 taon, Althea. 20 taon kitang hinanap. Anak, ako ang tatay mo. Habang ang mag-ama ay nalulunod sa emosyon ng kanilang muling pagkikita, sa kabilang dako ng lungsod, ang pamilya ni Darren ay nagbubukas ng isang bote ng mamahaling alak. Nagdiriwang sa pag-aakalang ang kanilang mga problema ay tuluyan ang natapos kasabay ng pagkawala ni Althea. Hindi nila alam, ang bagyong kanilang sinimulan ay pabalik na sa kanila at sa pagkakataong ito, dala nito ang hagupit ng katarungang hindi nila kailanman mapagtatakasan. Hindi lang nila binali ang iyong mga pakpak anak. Sinubukan nilang lunurin ang iyong kaluluwa sa gitna ng kawalan. Ang boses ni Chief Justice Ricardo ay gumaralgal, puno ng pait na halos hindi niya mailabas, habang pinagmamasdan ang bawat pasa at gasgas sa maputlang braso ni Althea. Sa loob ng marangyang private suite ng ospital, ang bawat tunog ng makina ay tila isang paalala kung gaano kalapit sa kamatayan ang kanyang kaisa-isang anak dahil sa kalupitan ng mga taong dapat ay nag-aruga rito. Hinanap ng mga mata ni Ricardo ang medical report na nasa ibabaw ng mesa. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila mga saksak sa kanyang dibdib. Signs of malnutrition, severe psychological trauma, and physical exhaustion. Hindi niya mapigilang mapakuyom ang kanyang kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa loob ng 20 taon, bawat gabi ay ipinagdarasal niya na sana ay nasa mabuting kalagayan ang kanyang nawawalang anak. Ngunit ang katotohanang natagpuan niya ito sa ganitong kalunos-lunos na estado ay sapat na upang gisingin ang isang natutulog na leon sa kanyang pagkatao. Sir Ricardo, kailangan niyo pong makita ito. Mahinang tawag ni Manuel habang iniaabot ang isang tablet. Inutusan ko ang aking mga tauhan na magmanman sa mansyon ng mga De La Vega. Ito ang nadatnan nila. Sa screen, kitang-kitang isang malaking tarpaulin sa harap ng mansyon ni Darren. May nakasulat na victory celebration para sa kanilang kumpanya. Makikita rin sa mga kuhang larawan sina Doña Imelda at Darren na masayang nakikipag-inuman sa kanilang mga piling panauhin, tila walang bahid ng pagsisisi o pag-aalala sa babaeng itinapon nila sa gitna ng bagyo. Ang kanilang mga tawa ay tila isang sampal sa katahimikan ng silid na yon. Naglulublob sila sa kasiyahan habang ang anak ko ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay at sa buhay ng aking apo.
Ang boses ni Ricardo ay naging malamig, kasing lamig ng bakal. Manuel, ihanda mo ang lahat. Hindi ko sila bibiglain. Gusto kong maramdaman nila ang bawat segundo ng kanilang pagbagsak. Gusto kong makita kung paano sila gagapang sa putikan na kanilang pinaglagyan kay Althea. Dahan-dahang iminulat ni Althea ang kanyang mga mata. Sa kabila ng panghihina, ang unang hinanap ng kanyang kamay ay ang kanyang tiyan. Nang maramdaman niya ang marahang sipa ng sanggol sa loob, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit nang makita niya ang kanyang ama, agad na bumalik ang takot sa kanyang mga mata. Ang takot na baka muli siyang saktan. Ang takot na baka isang panaginip lang ang lahat. Dad! Ang mahinang tawag ni Althea, ang salitang yon ay tila isang himala na narinig ni Ricardo pagkatapos ng 2 dekada. Hahanapin po nila ako. Ang insurance! Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang pera. Baka saktan nila ang baby ko. Agad na lumapit si Ricardo at marahang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Ang init ng kanyang palad ay tila isang proteksyon na hinding-hindi na muling mabubuwag. Makinig ka sa akin, Althea. Walang sino man ang makakalapit sa iyo. Ang pangalang Delia Vega ay magiging isang sumpa sa sandaling matapos ko ang aking plano. Ipinapangako ko sa iyo, bawat luha na pumatak sa mga mata mo, babayaran nila ng higit pa sa kanilang yaman. Tumayo si Ricardo at humarap kay Manuel na may bagsik sa kanyang mga mata. Alamin mo ang bawat utang ng kumpanya nila. Bilhin mo ang bawat bangko na may hawak ng kadilang mga ari-arian. At ang insurance policy na sinasabi ni Althea, siguraduhin mo ang bawat pirma roon ay magiging ebidensya para mabulok sila sa kulungan. Habang ang gabi ay lumalalim, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa ospital. Si Althea ay muling nakatulog, hawak ang kamay ng kanyang ama na tila ito ang kanyang tanging angkla sa mundo. Ngunit sa isipan ni Ricardo, ang giyera ay nagsisimula pa lamang. Hindi niya hahayaang maging madali ang kamatayan para sa mga De La Vega. Gusto niyang panoorin sila habang unti-unting nawawala ang lahat ng kanilang pinahahalagan. Sa labas, ang ulan ay tumigil na. Ngunit ang mga ulap ay nananatiling madilim. Isang lihim na dokumento ang inilapag ni Manuel sa harap ni Ricardo. Sir, may isa pa kaming natuklasan. Hindi lang basta insurance fraud ang balak ni na Doña Imelda. May kinalaman din sila sa kumpanyang naging dahilan ng pagkawala ng inyong asawa noon. Nanigas si Ricardo sa kanyang kinatatayuan. Ang pait ng nakaraan at ang put ng kasalukuyan ay nagsama, lumiha ng isang bagyong mas malakas kaysa sa anumang unos na naranasan ni Althea. Tumingin siya sa kadiliman sa labas ng bintana at bumulong sa hangin, isang pangakong puno ng panganib. Hindi lang pala katarungan ang kailangan nyo. Kailangan nyo ng impyerno, at ako ang magdadala nito sa inyong pintuan. Isipin mo na lang, Darren, na ang pagkawalaan niya ay isang sakripisyo para sa kinabukasan ng ating pamilya. Huwag kang maging malambot. Ang mga luhang yan ay walang halaga kumpara sa mga ari-arian na mababawi natin. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang malamyos na kanta, ngunit puno ng lason habang inaayos niya ang kurbata ng kanyang anak sa harap ng malaking salamin. Sa loob ng mansyon ng mga De La Vega, amoy na amoy ang mamahaling pabango at alak. Nagdiriwang sila. Para sa kanila, ang gabi ng bagyo ay hindi gabi ng krimen, kundi gabi ng paglaya mula sa isang pabigat na si Althea. Pero Mom, paano kung may makakita sa kanya? Paano kung nahanap siya ng mga pulis? Tanong ni Darren, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mahuli. Humawak siya sa baso ng whiskey na tila ito ang kanyang tanging sandigan. Sino ang maniniwala sa isang babaeng walang pinag-aralan at walang pamilya? Sa tingin mo ba ay may makikinig sa isang pulubi laban sa ating mga De La Vega? Isang tuyot at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Ipinahayag na natin sa media na siya ay kusang umalis at kinuha ang ilang mamahaling alahas. We are the victims here, Darren. Don't forget that mask. Habang nangyayari ito, sa isang pribadong silid na malayo sa ingay ng lungsod, nakatitig si Althea sa screen ng telebisyon. Nakikita niya ang balita tungkol sa kanyang pagtakas.
Nakikita niya ang kanyang sariling litrato na ginagamit nila upang palabasing siya ay isang magnanakaw. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng reporter ay tila mga sampal na nagpapula sa kanyang mga pisingi. Ibinigay ko ang lahat sa kanila, bulong ni Althea. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig dahil sa bigat ng kanyang dibdib. Ibinenta ko ang huling alaala ng nanay ko para lang pambayad sa hospital bill ni Doña Imelda noong nakaraang taon. Pinagsilbihan ko sila na parang katulong kahit na asawa ako, pero ganito nila ako babayaran. Isang mainit na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Si Chief Justice Ricardo iyon. Ang kanyang ama na ngayon ay nagsisilbing kuta ng kanyang kaligtasan. Ito ang huling beses na iiyak ka dahil sa kanila, Althea. Ang bawat kasinungalingan na sinasabi nila ngayon ay magsisilbing mga pako sa kabaon ng kanilang reputasyon. Tumingin si Althea sa kanyang ama, at sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Gusto ko silang makitang mawala ng lahat, Dad. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa ginawa nila sa anak ko. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng tinatanggihan ng mundo. Mumiti ng tipid si Ricardo, isang niting puno ng panganib. Kung gayon, sisimulan na natin ang unang hakbang. Manuel, tawagan mo ang board of directors ng kumpanya nila. Sabihin mo, may isang bagong investor na gustong bumili ng lahat ng kanilang shares sa pinakamababang halaga dahil sa bad publicity na idinudulot ng kanilang family scandal. Copy, sir, sagot ni Manuel, habang mabilis na nagtitipa sa kanyang telpon. At tungkol sa insurance policy, may nadiskubre kami. Ang agent na nag-asikaso nito ay ang mismong tao na may malaking utang sa sugal kay Doña Imelda. Hawak na natin ang leeg niya. Sa gitna ng pag-uusap, isang tawag ang pumasok sa telpono ni Ricardo. Pagkabasa niya sa mensahe, ang kanyang mukha ay biglang nagdilim. Tila may isang lihim na pilit na kumakawala mula sa hukay noong nakaraan. Althea, tawag ni Ricardo sa kanyang anak. Ang kanyang boses ay tila may halong pag-aalinlangan. May isang pangalan na nabanggit ang investigator. Isang pangalan na matagal ko nang hindi naririnig mula noong mamatay ang iyong ina. Clarissa. Kilala mo ba ang babaeng laging kasama ni Darren? Napakunot ang noni Althea. Clara po ang tawag ni Darren sa kanya. Bakit po, Dad? Humigpit ang kapit ni Ricardo sa kanyang tungkod. Hindi lang pala ito tungkol sa pera ng insurance, anak. May mas malalim na dahilan kung bakit ikaw ang pinili nilang biktima. Mukhang ang pamilya de la Vega at ang babaeng yan ay matagal nang nagpaplano laban sa ating pamilya bago mo pa man makilala si Darren. Natigilan si Althea. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila nagsisimulang magdugtong-dugtong. Ngunit ang larawang nabubuo ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaasahan. Habang sa mansyon ng mga de la Vega, biglang tumunog ang doorbell. Sa labas, nakatayo ang isang hindi kilalang lalaki na may dalang isang itim na sobre. Nang buksan ni Doña Imelda ang sobre, ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang naging kasing puti ng papel. Sa loob ng sobre ay walang sulat, kundi isang piraso ng lumang tela. Ang telang ginamit na pambalot sa sanggol na si Althea, 20 taon na ang nakalilips, na may bahid ng tuyong dugo. Sino ang napadala nito? At paano nito nalaman ang lihim na matagal nang ibinoon ni Imelda sa ilalim ng lupa? Hinding-hindi na muling yuyuko ang babaeng ito sa harap ng kahit na sino. Ang Althea na kilala nyo ay namatay na sa gitna ng bagyong yon. Ang boses ni Althea ay hindi na nanginginig. Habang nakatitig siya sa malaking salamin sa loob ng kanyang bagong silid, ang nakikita niya ay hindi na ang maputla at sugatang babaeng gumapang sa putikan. Hawak niya ang isang matalim na gunting. Ang bawat kislap ng bakal nito ay tila sumasalamin sa talim ng kanyang determinasyon. Sa isang mabilis na pagkilos, dahan-dahang hiniwa ng gunting ang mahabang hibla ng kanyang buhok. Ang buhok na dati ay hinahaplos ni Darren habang bumubulong ng mga wad na pangako. Ang mga hibla ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga bahagi ng kanyang lumang pagkatao na kailangan ng iwanan. Ang gupit na yan ay simbolo ng iyong paglaya, anak. Ang malumanay na boses ni Ricardo ay narinig mula sa pinto.
Pinagmamasdan niya ang kanyang anak ng may pagmamalaki at kaunting hapdi sa puso. Ang buhok ay muling tumutubo, ngunit ang danggal, kapag pinatibay, ay hinding-hindi na muling mababali ng kahit na sino. Lumingon si Althea. Ang kanyang buhok ay hanggang balikat na lamang ngayon, nagbibigay sa kanya ng isang anyo na puno ng otoridad at pagsik. Hindi lang anyo ang babaguhin ko, Dad. Gusto kong matutunan ang bawat galaw ng batas. Gusto kong malaman kung paano nila ginamit ang bawat butas nito para saktan ako, para magamit ko rin yan laban sa kanila. Sa loob ng sumunod na ilang linggo, ang mansyon ng Chief Justice ay naging isang paaralan para kay Althea. Sa ilalim ng gabay ni Ricardo at Manuel, hindi lang pagkilos ng isang aristokrata ang natutunan niya. Pinag-aralan niya ang bawat dokumento ng kumpanya ng mga De La Vega, ang bawat transaksyon at ang bawat nakatagong utang. Ang kanyang isipan na dati ay puno ng mga resipe at gawaing bahay ay napalitan ng mga estrateya at legal na taktika. Ang kanyang katawan na dati ay mahina ay unti-unting lumalakas, kasabay ng paglaki ng kanyang tiyan na tila nagbibigay sa kanya ng dagdag na kapangyarihan. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang katahimikan sa mansyon ng mga De La Vega ay tila isang nagbabadyang unos. Si Doña Imelda ay hindi na makatulog ng maayos mula nang matanggap ang itim na sobre. Ang piraso ng telang may dugo ay nakatago sa kanyang pinakalihim na drawer, ngunit tila sinusundan siya ng amoy nito sa bawat sulok ng bahay. Mom, kailangan na nating pirmahan ang insurance claim. Malapit na ang deadline ng bank foreclosure. Ang pagmamakaawa ni Darren habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na polo. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon dahil sa puyat at alak. Bakit ba parang natatakot ka? Patay na si Althea, sigurado ako. Walang makakasurvive sa bagyong yon sa kalagayan niya. Manahimik ka, Darren! Ang bulyaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng paranoia. Hindi mo alam ang kaya ng pamilyang yon? Kung buhay pa ang matandang Ricardo. Ang telang yon ang nagpapatunay na may nakakaalam ng totoo. Eksaktong sa sandaling yon, ang telepono sa opisina ni Darren ay tumunog. Ito ay isang tawag mula sa kanilang pinagkakatiwalaang sekretary. Sir, may isang kinatawan mula sa AR Justice Holdings. Gusto raw nila makipagkita para sa isang urgent bailout plan na maaring magligtas sa kumpanya natin mula sa pagkalugi. Nanlaki ang mga mata ni Darren. Holdings? Sino ang may-ari? Isang misteryosong heiress daw po, sir. Ayaw ibigay ang pangalan, pero handa silang mag-invest ng bilyon-bilyon kapalit ng 60% ng shares ng kumpanya. Nagkatingin na ng mag-ina. Para sa kanila, ito ang sagot sa kanilang mga dasal. Hindi nila alam, ang AR ay hango sa mga pangalang Althea at Ricardo. Ang bitag ay dahan-dahan ng bumubukas at ang pain ay napakaganda para tanggihan. Habang naghahanda si Althea para sa kanyang unang pagpapakita sa mundo ng negosyo, hinawakan niya ang kanyang tiyan at bumulong sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng mansyon. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa apoy ng katarungang malapit na niyang pakawalan. Darren, Mama Imelda, ihanda niyo ang inyong mga pinakamagandang ngiti, ang malamig na bulong ni Althea habang isinusuot ang isang mamahaling itim na blazer. Dahil sisiguraduhin kong iyon na ang huling pagkakataon na makakangiti kayo. Sino ang unang mahuhulog sa bitag? At ano ang gagawin ni Darren kapag nalaman niyang ang tagapagligtas na inaasahan niya ay ang mismong babaeng itinapo niya sa kamatayan? Ayusin mo ang iyong tindig, Darren. Hindi tayo humihingi ng limos, nakikipagnegosasyon tayo. Ipakita mo sa kanila na tayo pa rin ang mga De La Vega na kinatatakutan at iginagalang sa industriyang ito. Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng autoridad habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa huling pagkakataon sa harap ng salamin ng marang, yang boardroom. Suot niya ang kanyang pinakamahal na alahas. Ang kanyang baluti laban sa katotohanang ang kanilang kumpanya ay unti-unti nang nilalamon ng utang. Si Darren naman ay hindi mapakali. Panandalyang inaayos ang kanyang manggas habang pinupunasan ng butil ng pawis sa kanyang no. Ang lamig ng aircon sa loob ng silid ay tila hindi sapat upang palamigin ang kanyang kaba.
Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Manuel, hawak ang isang itim na folder. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang nag-iisang dumating. Isang babaeng nakatalikod, nakaupo sa isang mataas na silya sa dulo ng mahabang mesa, ang tanging nakikita ni Darren. Ang anino nito sa ilalim ng malamlam na ilaw ay tila nagbibigay ng isang aura ng kapangyarihan na hindi nila maipaliwanag. Good morning, Doña Imelda, Mr. Darren de la Vega, ang bati ni Manuel ng may formal na tono. Ipinapapilala ko sa inyo ang kinatawan ng AR Justice Holdings. Siya ang magpapasya kung karapat-dapat bang isalba ang inyong kumpanya. Nasaan ang inyong principal? Bakit kailangang magtago sa likod ng silya? Ang mataray na tanong ni Imelda, pilit na ibinabalik ang kanyang mapagmataas na anyo. Kami ay mga batikang negosyante. Hindi kami nakikipag-usap sa mga taong hindi man lang maipakita ang kanilang mukha. Mula sa kabilang panig ng mesa, isang malamig na tinig ang sumagot. Ang mukha ay walang halaga sa negosyo, Doña Imelda. Ang mahalaga ay ang mga pirma sa kontratang ito na maaring magligtas sa inyo sa kangkungan. Natigilan si Darren. Ang boses na iyon, parang may pamilyar na tuno, ngunit mas matapang, mas malamig, at tila galing sa ilalim ng lupa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inilapag ni Manuel ang mga papeles sa harap nila. Narito ang mga kondisyon, paliwanag ni Manuel. AR Justice Holdings will absorb all your debts. In exchange, 60% of De La Vega shipping will be transferred to our client. At may isa pang mahalagang sugnay, ang Morality and Accountability Clause. Kung mapapatunayan na ang pamilya De La Vega ay nasangkot sa anumang kriminal na gawain o pandaraya, ang natitirang 40% ay otomatikong mapupunta sa aming principal nang walang kahit anong bayad. Anong kahibangan nito? Ang sigaw ni Imelda habang hinahampas ang mesa. Gusto nyo kaming nakawan sa sarili naming kumpanya? Ang nakawan ay ang pagkuha ng insurance money mula sa taong itinapon nyo sa ulan, Doña Imelda. Ang sagot ng misteryosong babae. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang silya. Napasinghap si Darren. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, habang ang kanyang puso ay tila gustong tumalon mula sa kanyang dibdib. Sa harap nila ay nakaupo ang isang babaeng kamukha ni Althea, ngunit ang mga mata nito ay hindi na puno ng luha at pagsusumamo. Ang mga mata nito ay parang dalawang nagbabagang uling na nakatitig ng diretsyo sa kanyang kaluluwa. Suot nito ang isang mamahaling itim na damit na lalong nagpatingkad sa kanyang maputla ngunit makinis na balat. Ang waikling gupit ng buhok nito ay nagbigay sa kanya ng anyong hindi nila kailanman nakita noon. Althea? Ang pabulong na tawag ni Darren. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkamanga. Buhay ka? Paano? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Althea. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling makita ang takot sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang buhay. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, isang paalala ng batang muntik nang mawala dahil sa kanila bago tumingin ng diretsyo kay Doña Imelda na ngayon ay tila nakakita ng multo. Ang Althea na kilala niyo ay matagal nang nilamon ng dilim, ang malamig na sabi ni Althea. Ang nasa harap niyo ngayon ay ang may-ari ng inyong kinabukasan. Pirma o bangkarota? Kayo ang pumili. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Imelda habang tinitingnan ang kontrata. Alam niyang ito ay isang bitag, ngunit wala na silang ibang matatakbuhan. Ang bangko ay nakahanda ng kunin ang kanilang mansyon bukas ng umaga. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang telepono ni Darren, isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, isang boses ng lalaki ang nagsalita mula sa kabilang linya. Mr. De La Vega, kailangan mong malaman, ang bangkay na nahanap sa dalampasigan 2 linggo na ang nakalilipas, hindi yan si Althea. At ang pulisya ay papunta na riyan dahil sa mga bagong ebidensya ng tangkang pagbatay. Nabitiwan ni Darren ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanilang kaligayahan. Tumingin siya kay Althea na ngayon ay tahimik na humihigop ng kanyang tsaa. Tila nag-e-enjoy sa palabas na siya mismo ang may akda. Sino ka ba talaga? Ang tanong ni Darren sa gitna ng desperasyon. Ibinaba ni Althea ang kanyang tasa at tumayo.
Lumapit siya kay Darren at bumulong sa tenga nito. Isang bulong na nagpataas ng lahat ng balahibo nito sa katawan. Ako ang katarungang hindi niyo binayaran, Darren. At ngayon, sisiguraduhin kong sisingilin ko kayo. Hanggang sa huling patak ng inyong luha. Lalabas na sana si Althea nang biglang humarang si Doña Imelda. Hindi mo ito magagawa sa amin. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Ngunit bago pa man makasagot si Althea, pumasok ang ilang mga nakaunipormeng pulis sa boardroom. Doña Imelda, Mr. Darren de la Vega, sumama po kayo sa amin para sa interogasyon tungkol sa tangkang pagpatay at insurance fraud. Habang pilit na pinupusasan ang nagwawalang si Imelda, nanatiling nakatayo si Althea sa gilid, tahimik at matatag. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na anyo, isang maliit na misteryo ang muling nabuo. Isang papel ang nahulog mula sa bag ni Doña Imelda nang makuha siya ng mga pulis. Isang lumang sulat na may selyo ng pamilya ng Chief Justice. Bakit nasa kay Imelda ang sulat na yon? At anong kinalaman ng kanyang biyenan sa pagkawala niya nung sanggol pa siya? Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, Althea. Kung hindi kita pinulot at pinatira sa mansyong ito, baka nabulok pa na sa kung saang ampunan. Ang boses ni Doña Imelda ay nanginginig sa matinding galit habang pilit siyang iginigit na ng mga pulis palabas ng boardroom. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Isang kabalintunaan sa mga poses na ngayon ay nakakabit sa kanyang mga kamay. Sa kabila ng kahihiyang sinasapit, ang kanyang mga mata ay nananatiling nanglilisik. Tila isang hayop na nasusukol, ngunit ayaw pang sumuko. Nakatayo lang si Althea. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa mga nakalalasong salita ng matanda. Ang lamig ng aircon ay humahaplos sa kanyang balat, ngunit ang mas nararamdaman niya ay ang bigat ng mga taon ng pagtitiis. Ang bawat gabi ng pagmamasa sa mga paa ni Imelda, ang bawat araw na kinain niya ang mga tira-tirang pagkain, at ang bawat pagkakataon na hiningi niya ang permiso ng matanda para sa kahit anong maliliit na bagay, lahat ng yon ay dumaan sa kaning isipan na parang isang mabilis na pelikula. Utang na loob? Ang mahinang tugon ni Althea. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pait na hindi maikakaila. Hindi yun pagkakautang, Mama. Yon ay isang tanikala na ipinulupot mo sa leeg ko para maging alila nyo. Binaran ko na ang bawat butil ng kanin na kinain ko sa bahay na yon sa pamamagitan ng aking danggal at pagkatao. Lumingon si Althea kay Manuel na ngayon ay pinupulot ang itim na sobreng na hulog mula sa bag ni Imelda. Habang papalayo ang ingay ng pagwawala ni Imelda at ang hiyaw ni Darren na nagmamakaawa, ang boardroom ay nabalot ng isang nakabibing katahimikan. Ang tunog lamang ng mahinang pag-inga ni Althea at ang pagbukas ng papel ang naririnig sa loob ng silid. Dahan-dahang binuksan ni Althea ang sulat. Ang papel ay luma na, may mga dilaw na mansa ng panahon. Ngunit ang sulat kamay ay pamilyar, maliit, maayos, at puno ng lungkot. Ito ang sulat ng kanyang ina, si Alicia, na ipinadala bago ito pumanaw. Ito ang sulat ni Mommy. Bulong ni Althea. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binabasa ang bawat salita. Sa loob ng sulat, isiniwalat ni Alicia ang isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Hindi basta-basta nawala si Althea noong sanggol siya. May isang kasunduan sa pagitan ng pamilya de la Vega at ng mga taong kumuha sa kanya. Isang malaking halaga ng pera ang ibinayad ni Doña Imelda upang mahanap ang sanggol at dalhin ito sa kanila. Hindi upang iligtas, kundi upang magkaroon sila ng hawak laban kay Chief Justice Ricardo sa hinaharap. Ginamit nila ako. Simula pa lang noong bata ako, ginamit na nila ako bilang bala laban sa sarili kong ama. Ang sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang iyak na walang tunog. Lumapit si Ricardo at niyakap ang kanyang anak. Ang init ng yakap ng isang ama ay tila isang gamot sa sugat na ngayon ay muling bumukas. Huwag kang mag-alala, anak. Ang bawat segundo ng kanilang panilinlang ay itatala natin. Ang utang na loob na sinasabi nila ay sila ang dapat magbayad sa atin. Isang golden moment ang namagitan sa mag-ama.
Hinawakan ni Ricardo ang mukha ni Althea at hinalikan ang kanyang noo. Hindi ka na muling mag-iisa sa laban na ito. Ang katarungan ay hindi lang para sa pera, kundi para sa bawat taon na ninakaw nila sa atin. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, napansin ni Manuel ang isang maliit na detalye sa likod ng sobre. May isang pangalan na nakasulat sa itim na tinta, tila isang paalala o isang babala. Clarissa, Operation Second Chance. Napatitig si Althea si pangalang yon. Clarissa. Ang tunay na pangalan ni Clara, ang babaeng kinakasama ni Darren. Kung ang pamilya Delia Vega ay may kinalaman sa kanyang pagkawala noon, anong papel ang ginagampanan ni Clara sa kasalukuyan? Isa rin ba itong bahagi ng mas malaking plano o may sarili itong agenda? Dad, kailangang malaman natin kung sino talaga si Clara, ang sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay muli nagliwanag sa determinasyon. Hindi lang sila ang kalaban natin dito. May isang taong mas malapit sa atin na nagmamanman. Habang ang gabi ay lumalalim, isang anino ang nakatayo sa labas ng bintana ng boardroom, nakasilip sa pagitan ng mga kortina. Isang babaeng may hawak na telepono, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Althea. Ang kanyang mga labi ay gumuhit ng isang mapanganib na ngiti bago siya dahan-dahang lumakad palayo sa dilim. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kaligayahan. Sino ang babaeng ito? At ano ang kaugnayan niya sa lihim na hawak ni Doña Imelda? Wala na tayong pera, Darren. Huwag mo akong titigan ng ganyan na parang ako ang may kasalanan ng lahat. Ikaw ang tanga dahil hinayaan mong mabuhay ang asawa mo. Ang boses ni Clara ay parang matatalim na bubog na nagkalat sa sala ng mansyon ng mga Delia Vega. Wala na ang malambing na tuno at mapang-akit na ngiti. Ang mukha nito ay bakas ng matinding galit habang mabilis na isinisilid ang kanyang mga mamahaling bag at alahas sa isang maleta. Sa gitna ng gulo, nakaupo si Darren sa sofa. Magulo ang buhok at ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa kawalan. Ang mansyong dati ay puno ng amoy ng mamahaling kandila, ay tila naging isang malaking libingan na amoy alak at panis na pagkain. Minahal kita, Clara. Ibinigay ko ang lahat sa iyo. Ang garalgal na sabi ni Darren. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Ipinagpalit ko si Althea sa iyo dahil akala ko ikaw ang magliligtas sa akin sa impyernong ginawa ni Mommy. Pero ngayon, iiwan mo rin pala ako? Isang mapait na tawa ang naging tugon ni Clara. Love? Huwag kang magpatawa, Darren. Ang pag-ibig ay para sa mga taong may pambayad ng kuryente. Na yung freeze na ang lahat ng accounts nyo at nakakulong ang nanay mo, anong mapapala ko sa'yo? Magtiis tayo sa hirap? No way. Habang nagtatalo ang dalawa, sa loob ng piitan, si Doña Imelda ay nakaranas ng sarili niyang impyerno. Ang malamig na simento at ang amoy ng kalawang ay tila sumasakal sa kanya. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Alicia, ang ina ni Althea. Naririnig niya ang mga hikbi nito nung gabi na kinuha ang sanggol mula sa mga bisig nito. Ang bawat anino sa pader ng selda ay tila nagiging kamay na gustong sumakal sa kanyang leeg. Hindi ko ginusto yon. Kailangan namin ng pera. Ang pabulong na dasal ni Imelda sa hangin. Ngunit ang bawat salita niya ay tila bumabalik sa kanya bilang isang sumpa. Ang kanyang paranoia ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang isipan. Ginagawa siyang bilanggo hindi lamang ng batas, kundi ng sarili niyang konsensya. Sa kabilang dako, sa tahimik na silid ng mansyon ni Ricardo, nakatitig si Althea sa isang lumang litrato ng kanyang ina. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling hindi siya ang matapang na negosyante, kundi ang batang kailanman ay hindi naramdaman ang haplos ng tunay na ina. Hinaplos niya ang mukha ni Alicia sa larawan, habang ang kanyang kabilang kamay ay nasa kanyang tiyan. Ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit ito ay napalitan na ng isang banal na tungkulin. Ang linisin ang pangalan ng kanyang mga magulang. Huling gabi na nila ito sa mansyong iyon, Dad, ang sabi ni Althea nang pumasok si Ricardo sa silid. Gusto akong maramdaman nila ang takot na naramdaman ko nung itinapon nila ako sa ulan. Pero hindi pisikal na dahas ang gagamitin ko.
ang sarili nilang takot ang uubos sa kanila. Nang hating gabi na, ang paligid ng mansyon ng mga Delia Vega ay nabalot ng isang makapal na amog. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ugoy ng mga puno sa ilalim ng hangin ay tila isang malungkot na oyayi. Si Darren, na lasing, ay lulalalang lumabas sa balkona ay upang kumuha ng sariwang hangin. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang makita niya ang isang figura sa gitna ng hardin. Isang babaeng nakasuot ng puting bestida, basang-basa, at nakatayo sa ilalim ng ilaw ng post. Ang buhok nito ay mahaba at nakatabing sa mukha, eksaktong hitsura ni Althea noong gabi ng bagyo. Ang dahan-dahang pag-angat ng kamay nito ay tila isang pagtawag mula sa kabilang buhay. Althea? Ang pabulong na tawag ni Darren. Ang kanyang baso ay nahulog at nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa semento ay tila isang hudyat ng kanyang huling katinuan. Huwag, parang awa mo na, huwag kang lumapit. Ngunit ang figura ay hindi gumagalaw. Nananatiling nakatayo sa gitna ng amog. Sa kislap ng kidlat, nakita ni Darren ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya ng husto. Ang babae ay may hawak na isang sanggol na nakabalot sa puting tela. Ang telang may bahid ng dugo na nakita niya sa sobre ni Imelda. Darren, nasaan ang katarungan para sa amin? Ang boses ay tila galing sa bawat sulok ng hangin, isang bulong na hindi mo malaman kung sa loob ba o sa labas ng iyong ulo narinig. Napaatras si Darren hanggang sa mawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig ng balkonahe. Sa loob ng bahay, mabilis na lumabas si Clara nang marinig ang kalabog. Ngunit wala siyang nakitang tao sa hardin. Tanging ang basang lupa at ang dahan-dahang pagpatak ng ulan ang naroon. Ano bang nangyayari sa iyo, Darren? Wala namang tao rito! Ang sigaw ni Clara habang pilit na itinatayo ang nanginginig na asawa. Ngunit hindi makapagsalita si Darren. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa lugar kung saan nakatayo ang babae. Sa kanyang isipan, ang lason ng pagtataksil ay tuluyan ng sumira sa kanyang katinuan. Hindi niya alam, sa di kalayuan, isang drone na may high-definition projector ang dahan-dahang lumilipad pabalik sa sasakyang naghihintay sa labas ng subdivision. Umpisa pa lang yan, Darren. Ang malamig na sabi ni Manuel, habang tinitingnan ang monitor sa loob ng sasakyan. Ang susunod na makikita mo ay hindi na anino, kundi ang realidad ng iyong pagkabilanggo. Sino ang tunay na may pakana sa pagpapakita na ito? At ano ang nakatagong sikreto sa likod ng Operation Second Chance na tila ikinatatakot ni Clara ng higit pa sa pagkabilanggo? Ang bango ng mga rosas na ito ay tila isang sumpa, Darren. Hindi ba ito ang amoy na laging sumasalubong sa iyo tuwing uuwi ka mula sa iyong mga kasalanan? Ang boses ni Darren ay nanginginig habang binabasa niya ang isang text message mula sa hindi kilalang numero. Nakatayo siya sa harap ng engrandeng pintuan ng isang presidential suite sa isang tanyag na hotel sa Makati. Ang kanyang mga kamay ay basa ng pawis at ang kanyang hininga ay mabigat. Pagkatapos ng nangyari sa hardin, hindi na siya makatulog. Ang bawat anino ay tila si Althea at ang bawat bulong ng hangin ay tila boses ng kanyang asawang itinapo niya sa ulan. Ngunit ang mensaheng natanggap niya kanina ay nagbigay sa kanya ng isang mitya ng pag-asa. Isang pagkakataon na makipag-ayos sa misteryosong investor na humahawak sa leeg na kanilang kumpanya. Dahan-dahan niyang itinulak ang tinto. Ang silid ay nababalutan ng dapit hapong liwanag na nagmumula sa malalaking bintana na nagpapakita ng naglalakihang mga gusali ng lungsod. Ang paligid ay napakatahimik, maliban sa marahang tunog ng instrumental na musika na nagmumula sa mga speaker na nakatago sa kisame. Ngunit ang unang tumama sa kanyang pandama ay hindi ang karangyaan ng silid, kundi ang amoy. Ang matamis at masangsang na halimuyak ng midnight rose. Iyon ang pabangong laging suot ni Althea noong bago pa lamang silang kasal. Ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila lason na sumasakal sa kanyang baga. Nandito na ako! Lumabas ka! Huwag mo akong laro-laruin! Ang sigaw ni Darren. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot.
Lumapit siya sa gitna ng silid kung saan may isang mataas na silya na nakatalikod sa kanya. Isang baso ng alak ang nasa ibabaw ng mesa sa tabi nito. May usok pa ang isang tila kakasindi lang na insenso. Ngunit nang marating niya ang silya at pilit itong iniharap, ang bumungad sa kanya ay kawalan. Walang tao. Tanging isang puting scarf na sutla ang nakapatong sa sandalan. Ang scarf na ibinigay niya kay Althea nung unang anibersaryo nila na may bahid pa ng tuyong putik sa mga dulo nito. Ang kanyang tuhod ay nanginig at napaupo siya sa sahig. Althea, alam kong ikaw ito. Parang awa mo na mag-usap tayo, babayaran kita. Ibibigay ko ang lahat, wag mo lang akong gawing baliw. Ang pagsusumamo niya sa hangin. Ang kanyang pagkatao ay unti-unti nang nagkakalas-kalas. Ang takot na nararamdaman niya ay hindi lang dahil sa banta sa kanyang yaman, kundi dahil sa bigat ng katarungang alam niyang darating. Mula sa kabilang silid, nakatayo si Althea sa likod ng isang one-way mirror, pinagmamasdan ang bawat kilos ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay parang inukkit sa bato, walang emosyon, walang awa. Sa tabi niya ay si Ricardo na may hawak na baso ng tsa. Ang mga mata nito ay nakatuon din sa nagmamakaawang lalaki sa kabilang panig. Tingnan mo siya, Dad, ang mahinang sabi ni Althea. Yan ang lalaking iniyakan ko gabi-gabi. Yan ang lalaking naniwala sa mga kasinungalingan ni Doña Imelda. Ngayon, nagmamakaawa siya sa isang anino. Ito ang bunga ng kanyang sariling mga itinanim, Althea. Ang tugon ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa pamamagitan ng mabilis na hatol. Minsan, mas masakit ang dahan-dahang pagpitas sa bawat bahagi ng iyong katinuan. Bumalik ang tingin ni Althea kay Darren. Nakita niyang dinampot ni Darren ang scarf at niyakap ito, umiiyak ng malakas na parang isang bata. Ngunit para kay Althea, ang mga luhang iyon ay huli na. Hindi nito mabubura ang gabing muntik na siyang mamatay sa ulan. Hindi nito maibabalik ang tiwala na winasak nila. Dahan-dahang lumakad si Althea patungo sa isang maliit na drawer at kumuha ng isang sobre. Inabot niya ito kay Manuel. Ibigay mo ito sa kanya paglabas niya. Sabihin mo, ito ang huling pagkakataon niya bago ang lahat ay maging huli na para sa pamilya de la Vega. Pagkalialipas ng ilang minuto, lumabas si Darren sa suite, lulalala at tila isang bangkay na naglalakad. Sa lobby, hinarang siya ni Manuel. Walang imik na iniabot ng abogado ang sobre. Nang buksan ito ni Darren, isang maliit na papel lamang ang nasa loob. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang katarungan ay hindi natutulog, Darren. At ang dilim na kinatatakutan mo? Yan ang magiging bagong tahananin yung mag-ina. Sa ilalim ng sulat ay may isang litrato. Ang litrato ng insurance agent na kausap ni Doña Imelda, na ngayon ay nasa loob na ng interrogation room. Ang puso ni Darren ay tila huminto. Alam niyang bumigay na ang kanilang huling depensa. Ngunit ang hindi alam ni Althea, habang pinagmamasta niya ang pag-alis ni Darren, may isang anino sa labas ng hotel na kanina pa nakatitig sa kanya sa bintana. Si Clara. Hawak nito ang kanyang telepo, no at may kausap na isang boses na hindi pamilyar. Nandito siya. Buhay nga ang babae. Ang bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng panganib. Pero huwag kang mag-alala. Kung hindi siya napatay ng bagyo, sisiguraduhin kong ang sikretong dala ko ang tatapos sa kanya at sa matandang Ricardo. Ano ang sikretong hawak ni Clara na tila mas nakakatakot pa sa galit ni Ricardo? At paano nito babaguhin ang takbo ng katarungan para kay Althea? Bawat pirma sa mga dokumentong ito ay hindi lang tinta, Althea. Amoy dugo at luha ang bawat pahinang binuo nila para nakawan ka ng kinabukasan. Inilapag ni Manuel ang isang makapal na asul na folder sa ibabaw ng lamesang kahoy sa opisina ni Chief Justice Ricardo. Ang tunog ng pagtama ng folder sa lamesa ay tila isang hatol na umalingaw-gaw sa tahimik na silid. Sa loob ng folder ay ang mga orihinal na kopya ng insurance policy ni Althea, ang mismong kontratang naging mitsa ng kanyang kamatayan sa kamay ng mga de la Vega. Nakatayo si Althea si harap ng bintana.
Pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Ang kanyang kamay ay marahang nakahawak sa kanyang tiyan. Nararamdaman niya ang malakas na pintig ng buhay sa loob niya, isang kabalintunaan sa mga dokumentong nakalatag na naglalayong tapusin ang kanyang buhay. Nagsalita na ba si Eduardo, ang insurance agent? Tanong ni Althea nang hindi lumingon. Ang kanyang boses ay malamig, walang bakas ng emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa apoy ng katarungan. Opo, Ma'am Althea, sagot ni Manuel habang inaayos ang kanyang salamin. Sa ilalim ng matinding pressure at sa takot na mabulok sa kulungan, inamin na niya ang lahat. Hindi lang basta insurance fraud ang ginawa ni na Doña Imelda. Dinoktor nila ang petsa ng policy. Kinuha nila ito ilang linggo bago kanila itinapon sa ulan. At may mga sugnay doon na nagsasabing makukuha nila ang claim kahit hindi nahanap ang bangkay, basta't idineklarang missing sa gitna ng kalamidad. Humarap si Althea sa kanila. Ang kanyang muka ay nababalutan ng anino. Ganon sila kadesperado. Ganon kababa ang tingin nila sa buhay ko. Para sa kanila, ang buhay ko at ng anak ko ay parang isang tiket sa loto na kailangan lang nilang ipanalo sa pamamagitan ng pagpatay. Tumayo si Ricardo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang anyo ay puno ng bagsik. Hindi lang yon ang nakuha naming impormasyon, anak. Si Eduardo ay hindi lang basta agent. Siya ang pinsan ng taong kumuha sa'yo mula sa aming poder 20 taon na ang nakalilipas. May direktang linya si Doña Imelda sa mga dumukot sa'yo. Natigilan si Althea. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok ng panandalian. Ibig niyo pong sabihin, alam ni Mama Imelda kung sino ako simula't simula pa lang? Yes, Althea, madiing sabi ni Ricardo. Hindi kanya pinulot dahil sa awa. Pinakasalan ka ni Darren dahil alam ni Imelda na balang araw, kapag nahanap kita, magagamit ka nilang alas laban sa akin. At nang malugi ang kanilang kumpanya, naisip nilang mas mabilis ang pera kung mawawala ka na lang. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang lumapit si Ricardo kay Althea. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang anak. Ipinapangako ko, anak, bawat segundong ninakaw nila sa atin, bawat hapdi na naramdaman mo sa ilalim ng ulan, ay sisingilin natin ng may kasamang interes. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isa sa mga security personnel ni Ricardo. Mukhang balisa. Sir, may isang babaeng nagngangalang Clara sa labas. Mapilit po siya. Sabi niya, may hawak daw siyang ebidensya tungkol sa Operation Second Chance na ikagugulat nyo. Nagkatinginan sina Althea at Manuel. Papasukin siya! Utos ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tila nagbabala. Pumasok si Clara sa silid nang may kasiguraduhan sa bawat hakbang. Wala na ang kanyang pagiging mistress na mahinhin. Ngayon, suot niya ang isang mapanganib na ngiti. Inilapag niya ang isang maliit na voice recorder sa lamesa. Good evening, Chief Justice. Kamusta, Althea? Ang bati ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Akala niyo ba kayo lang ang may hawak ng alas? Doña Imelda is a fool, but she's a fool who keeps records. Pinindot ni Clara ang play button. Isang boses ng babae ang narinig, boses ni Doña Imelda, ngunit mas bata at puno ng nerbiyos. Siguraduhin mang walang bakas, Clarissa. Ang bata ay kailangang lumaki sa ampunan hanggang sa kailanganin natin siya. At ang asawa ni Ricardo, siguraduhin mong hindi na siya gigising. Operation Second Chance must proceed. Nanigas ang buong katawan ni Ricardo. Ang boses na tinawag na Clarissa sa recording ay ang boses ng isang taong malapit sa kanya noon. Tumingin siya ng may pandidiri kay Clara. Clarissa, ikaw ang anak ng babaeng tumulong kay Imelda na sirain ang pamilya ko. Ang pabulong na sabi ni Ricardo. Tumawa si Clara, isang tunog na kasing talim ng basag na kristal. Bingo! My mother died in poverty dahil pinabayaan siya ni Imelda pagkatapos ng lahat. At ngayon, nandito ako para kunin ang share ko. Althea, do you really think your father is innocent? Do you know why they targeted your mother? Lumapit si Clara kay Althea. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lamang ang pagitan.
Ang Operation Second Chance ay hindi lang tungkol sa pag-kidnap sa'yo. Tungkol ito sa isang lihim na itinatago ng iyong ama. Isang lihim na kapag nalaman ng publiko ay sisira sa bawat katarungang ipinaglalaban niya. Anong lihim ang tinutukoy ni Clara? At paano nito mababago ang tingin ni Althea sa kanyang ama na ngayon ay tanging sandigan niya? Habang ang tensyon sa loob ng silid ay umaabot sa sukdulan, si Darren ay kasalukuyang nasa labas ng mansyon ni Ricardo, may hawak na isang itim na galon ng gasolina. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit at desperasyon. Kung hindi mapapasa akin ang buhay ko, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa inyo. Mula sa malayo, ang tunog ng sirena ng pulis ay dahan-dahang lumalapit, ngunit tila huli na para sa lahat. Isang malakas na paglagablab ng apoy ang biglang tumanglaw sa madilim na paligid ng mansyon. Akala mo ba ay bayani ang tatay mo, Althea? Akala mo ba ay malinis ang kamay ng dakilang Chief Justice? Ang boses ni Clara ay parang isang matalim na kutsil, yun na dahan-dahang naghihiwa sa tiwala na pilit na binubuo ni Althea. Sa labas, ang kahel na liwanag ng apoy ay nagsisimulang sumayaw sa mga dingding ng opisina. Ngunit ang lamig na nararamdaman ni Althea sa kanyang puso ay mas matindi pa sa init ng nagbabadyang sunog. Dad, ano ang sinasabi niya? Ano ang Operation Second Chance na tinutukoy niya? Ang boses ni Althea ay nanginginig. Napatingin siya sa kanyang ama, naghahanap ng isang pagtangi, isang galit na reaksyon na magpapatunay na nagsisinungaling ang babaeng nasa harap nila. Lunit ang nakita niya ay ang pagyuko ng balikat ni Ricardo at ang pag-iwas ng tingin nito. Ang katahimikan ng kanyang ama ay tila isang kumpirmasyon na nagpaguho sa mundo ni Althea sa pangalawang pagkakataon. Ito ang katarungang ipinaglalaban niyo? Tumawa si Clara ng may halong pait. Ang Operation Second Chance ay hindi lang tungkol sa paghahanap sa iyo, Althea. Tungkol ito sa pagtatakip ni Ricardo sa isang maling hatol na nagpabagsak sa pamilya namin 20 taon na ang nakalilipas. Ipinakidnap ka ni Doña Imelda dahil iyon ang tanging paraan para manahimik ang tatay mo tungkol sa mga illegal na gawain ng mga Delia Vega. Nagpalit kayo ng tadhana. Ang buhay mo ay naging kapalit ng reputasyon niya. Hindi yan totoo, ang sigaw ni Ricardo. Sa wakas ay tumingin siya kay Clara nang may nanlilisik na mga mata. Ginawa ko ang lahat para mahanap ang anak ko. Imelda manipulated everything. Clarissa, ang nanay mo ang nagkanulo sa akin. Huli na ang lahat para sa mga paliwanag, Chief Justice. Ang malamig na sabi ni Clara habang itinuturo ang bintana. Dahil ang lalaking sinira niyo ang buhay, ang lalaking ginawa ninyong halimaw, ay nandyan na sa labas para tapusin ang palabas na ito. Sa labas ng mansyon, ang amoy ng gasolina ay nangingibabaw sa sariwang hangin ng gabi. Si Darren ay nakatayo sa gitna ng naglalagablab na harden. Ang galon ng gasolina ay wala ng laman at nakahandusay sa kanyang paanan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng baliw na galit at desperasyon. Ang apoy ay dahan-dahang gumagapang patungo sa mga mamahaling kortina ng sala, nilalamon ang bawat alaala ng karangyaan. Althea, lumabas ka riyan! Doña Imelda is in jail because of you. My life is ruined because of you. Ang hiyaw ni Darren. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng lalaking minahal ni Althea. Ito ay boses ng isang taong tuluyan ng nilamon ng sariling kadiliman. Kung hindi tayo magsasama sa buhay na ito, magsasama tayo sa impyerno. Sa loob ng opisina, naramdaman ni Althea ang matinding init. Ang usok ay dahan-dahang pumapasok sa ilalim ng pinto. Ang kanyang instinct bilang isang ina ay nanaig. Hinawakan niya ang kanyang tiyan ng mahigpit. Dad, kailangan nating lumabas. Manuel, tawagan mo ang mga bombero. Ma'am Althea, nasa likod na pinto ang mga bodyguard pero hinarangan ni Darren ang main exit. Ang ulat ni Manuel habang pilit na binubuksan ng vault para iligtas ang mga ebidensya laban sa mga De La Vega. Tumingin si Althea kay Clara, na ngayon ay mukhang natatakot na rin sa bilis ng pagkalat ng apoy. Clarissa, kung gusto mong mabuhay at makuha ang katarungang sinasabi mo, sumama ka sa amin. Ngayon na. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa ibaba.
Nakapasok na si Darren sa loob ng mansyon. Ang bawat hakbang nito sa hagdan ay tila isang hudyat ng kamatayan. Althea, nasaan ka? Let's finish our marriage vows, my love. Till death do us part, di ba? Nakarating sila sa dulo ng pasilyo kung saan ang apoy ay hindi pa gaanong malakas. Ngunit dun, sa gitna ng usok, nakatayo si Darren. Hawak niya ang isang lighter. Ang maliit na apoy nito ay sumasalamin sa kanyang mga baliw na mata. Huli na, Althea. You think you can just run away to your daddy? You are mine. In life or in ashes, you are mine. Darren, itigil mo na ito! Ang pagsusumamo ni Althea. Ang anak mo! Nasa loob ko ang anak mo! Gusto mo ba siyang mamatay kasama natin? Panandaliang natigilan si Darren. Tumingin siya sa tiyan ni Althea at sa isang sandali, nakita ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ngunit ang boses ni Doña Imelda na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, ang boses na nagsasabing si Althea ang dahilan ng lahat ng kanilang kamalasan, ay muling nanaig. Anak, paano ko malalaman kung akin yan? Ang mapait na tawa ni Darren. Baka bahagi lang din yan ang plano niyo ng tatay mo para nakawan kami. Susugod na sana si Darren nang biglang may isang malakas na puwersa ang tumulak sa kanya mula sa likod. Si Manuel yon, sinubok ang agawin ang lighter. Sa pagpupumiglas ng dalawa, ang lighter ay tumalsik patungo sa isang tumpok ng mga lumang dokumento at mamahaling karpet. Sa isang iglap, ang buong pasilyo ay naging isang pader ng apoy. Althea, tumakbo ka na! Ang sigaw ni Ricardo habang pilit na hinihila ang kanyang anak patungo sa fire exit. Nang makalabas sila sa hardin, lumingon si Althea. Ang mansyong simbolo ng kanyang bagong simula ay nilalamunan ng apoy. Nakita niya ang mga pulis na dumating at mabilis na pinalibutan ang lugar. Si Darren ay kinaladkad palabas ng mga bodyguard, sugatan at puno ng uling sa mukha, habang si Clara ay mabilis na dinala sa isang mobile patrol. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang isang pulis kay Ricardo. Chief Justice, we found something in the basement before the fire spread. Isang lumang vault na may pangalan ng inyong asawa. At may mga dokumento roon na nagpapatunay na si Doña Imelda ang nagplano ng lahat. Hindi lang ang pagkidnap, kundi pati ang pagsabot sa inyong mga kaso noon. Napaluhod si Ricardo sa damuhan umiiyak. Hindi dahil sa nasunog na ari-arian, kundi dahil sa wakas, ang katotohanang pilit niyang hinahanap ay lumitaw na. Tumingin siya kay Althea, na ngayon ay nakaupo sa isang stretcher at bibigyan ng oxygen ng mga medic. Anak, patawarin mo ako, ang pabulong na sabi ni Ricardo. I was a victim of their lies, just like you. Ngunit habang tinitingnan ni Althea ang kanyang ama, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Kung si Imelda ang may pakana ng lahat, bakit sinabi ni Clara na may itinatagong lihim si Ricardo? Ang Operation Second Chance ba ay isang paraan ng pagliligtas o isang paraan ng paghuhugas ng kamay? Habang ang mga bumbero ay pilit na inaapula ang apoy, isang misteryosong itim na sasakyan ang dahan-dahang umalis mula sa kanto ng mansyon. Sa loob nito, isang kamay ang humahawak sa isang recorder, ang orihinal na kopya ng usapan ni na Imelda at ng nanay ni Clara. The game is just beginning, Althea. Ang bulong ng isang boses sa loob ng sasakyan. Hindi mo pa alam ang buong katotohanan tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Hindi pera ang kailangan ninyo ngayon, kundi isang himala na hinding-hindi ko ibibigay. Ang bawat sentimong pinaghirapan ninyong nakawin sa akin, babalik sa akin ng may kasamang sumpa. Ang boses ni Althea ay para isang malamig na hanging umiihip sa loob ng mataas na silid ng auction house. Nakatayo siya sa gitna ng bulwagan, suot ang isang marang, yang puting sutla na tila nagbibigay sa kanya ng liwanag sa gitna ng dilim. Wala na ang bakas ng uling at usok mula sa nagdaang gabi. Ang kanyang mukha ay kasing kinis ng porselana at ang kanyang mga mata ay nagnaningning sa isang uri ng awtoridad na tanging ang mga taong nakaranas ng impyerno at muling nabuhay ang nagtataglay. Sa kabilang bahagi ng silid, nakaupo si Darren sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga pulis.
Ang kanyang mga kamay ay nakaposas, at ang kanyang muka ay puno ng gasgas mula sa naganap na huling gabi ng kanyang kabaliwan. Sa tabi niya ay ang kanilang mga abogado, pilit na ginagawa ang lahat upang isalba ang huling natitirang ari-ariya ng mga De La Vega, ang mansyong naging saksi sa bawat pagluha ni Althea. Going once, going twice. Ang boses ng auctioneer ay tila isang orasa na nagbibilang ng nalalabing oras ng kapangyarihan ng pamilya De La Vega. 100 million pesos! Ang mahinahong alok ni Althea. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi. Ang lahat ng mga panauhin ay napatingin sa babaeng kailanman ay hindi nila inakalang may kakayahang lumunod sa isang buong angkan sa pamamagitan lamang ng isang pirma. Nang tumama ang martilyo sa lamesa, hudyat ng pagtatapos ng subasta. Dahan-dahang lumakad si Althea patungo kay Darren. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila bawat pintig ng puso ni Darren na unti-unting bumibigay. Huminto siya sa harap ng lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Kamusta, Darren? Masarap ba ang pakiramdam na makita ang iyong tahanan na binibili ng babaeng itinapon mo sa ulan? Ang bulong ni Althea. Ang kanyang boses ay walang galit, tanging isang malalim at nakapangingilabot na kapayapaan. Althea, parang awa mo na, huwag mo itong gawin. Nasaan ang puso mo? May anak tayo, di ba? Ang pabulong na pagsusuma mo ni Darren. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng isang talunan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Althea. Ang puso ko? Ibinasura niyo yon nung gabing isinara niyo ang pinto sa harap ko habang bumabagyo? At ang anak natin? Huwag mong gamitin ang batang ito bilang bala, dahil wala kang karapatang tawagin siyang sayo. Lumingon si Althea nang marinig ang pagpasok ni Manuel. Ang abogado ay may bitbit na isa pang dokumento. Ma'am Althea, may balita mula sa piitan. Si Doña Imelda ay isinugod sa infirmary. Nagkaroon siya ng matinding panic attack nang malaman niyang nakuha niyo na ang lahat ng shares ng kumpanya. Hayaan mo siyang maramdaman ang bawat segundo ng pagkawala? Ang tugon ni Althea. Gusto kong malaman niya na ang bawat gabi ng kanyang pagtulog sa malamig na semento ay kabayaran sa bawat patak ng ulan na tinanggap ko. Habang inilalabas si Darren mula sa auction house patungo sa sasakyan ng mga pulis, nakita ni Althea ang isang pamilyar na anino sa labas ng bintana. Ang misteryosong itim na sasakyan ay naroon pa rin, nakatigil sa kanto. Sa pagkakataong ito, bumukas ng bahagya ang bintana nito at nakita ni Althea ang isang pares ng matatandang mata na nakatitig sa kanya. Mga matang tila may dalang mensahe na hindi niya pa kayang unawain. Sino sila, Manuel? Bakit sila laging nakasunod? Tanong ni Althea. Ang kanyang pakiramdam ay biglang binalot ng kakaibang kaba. Sinisiyasat na namin, ma'am. Ngunit tila may mataas silang koneksyon. Sabi ng aming source, may kinalaman sila sa tunay na dahilan kung bakit pilit na itinago ni Doña Imelda ang iyong pagkatao. Ang sagot ni Manuel. Bumalik ang tingin ni Althea sa kanyang paligid. Nakamit na niya ang hustisya laban sa mga De La Vega. Hawak na niya ang kanilang mansyon, ang kanilang kumpanya, at ang kanilang kinabukasan. Ngunit bakit tila may isang malaking bahagi pa rin ng kanyang pagkatao ang nananatiling kulang? Bakit ang bawat tagumpay ay tila may kasamang babala? Hinawakan ni Althea ang kanyang tiyan at bumulong sa hangin. Tapos na ang bida-bidahan nila, anak. Pero tila may bagong bagyong paparating. Huwag kang mag-alala, mas matatag na si Mami ngayon. Nang hapong yon, habang naglalakad si Althea sa loob ng mansyong pag-aari na niya, pumasok siya sa silid ni Doña Imelda. Sa ilalim ng isang malaking vase na nabasag sa gulo ng nakaraang gabi, nakita niya ang isang maliit na susi. Isang susi na hindi pamilyar sa kahit kaninong katulong sa bahay. Saan patungo ang susing ito? At ano ang lihim na hindi pa nais isiwalat ni Imelda kahit sa harap ng kanyang sariling anak? Huwag mong isipin na dahil nakuha mo ang mansyong ito ay nakuha mo na rin ang hustisya, Althea. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay puno ng mga lihim na mas matatanda pa sa ing sakit. Ang boses ni Darren ay narinig ni Althea sa pamamagitan ng isang recorded call na ipinasa ni Manuel. Kahit sa loob ng selda,
hindi pa rin nawawala ang pagiging manipulado ng lalaki, pilit na ginagamit ang takot bilang huling bala. Ngunit hindi na nakikinig si Althea sa mga banta. Nakatayo siya sa gitna ng dating silid ni Doña Imelda, hawak ang maliit na susing na hanap niya sa ilalim ng basag na vase. Ang susing yon ay tila bumibigat sa kanyang palad, isang piraso ng bakal na nagtataglay ng bigat ng 20 taon. Dahan-dahan niyang nilapitan ang isang malaking aparador na gawa sa mahogany. Sa likod ng mga nakasabit na mamahaling gown na amoy gamot at luma, may isang maliit na trangka na nakatago. Ang tunog ng pagpihit ng bakal sa loob ng lock ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng isang libingang matagal nang itinatago. Nang bumukas ang maliit na pinto, hindi ginto o alahas ang bumungad sa kanya, kundi isang lumang leather-bound na tala-arawan at isang tumpok ng mga itim at puting litrato. Golden moment ang naramdaman ni Althea nang makita ang isang litra to ng kanyang ina, si Alicia, na nakangiti habang karga ang isang sanggol. Nuit sa likod ng litra, may nakasulat na mga salitang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang anak ni Ricardo ay hindi dapat malaman ang tunay na dahilan ng paglayo ng kanyang ina. Ang kasalanan ng ama ay hindi dapat maging krus ng anak. Kasalanan ng ama? Ang pabulong na tanong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Dad, ano ba talaga ang itinatago mo? Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, biglang pumasok si Manuel. Ma'am Althea, kailangan niyo itong marinig. Si Darren ay nag-file ng petisyon para sa visitation rights sa inyong magiging anak. Ginigamit niya ang psychological stability card. Sinasabi niyang ang inyong mapagiganting ugali ay hindi makakabuti sa bata. Isang tuyot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Althea. Visitation rights? Pagkatapos niya akong itapon sa ulan? Pagkatapos nilang pagplanuhan ang kamatayan ko para sa insurance? Ganyan ba siya kadesperado? Hindi lang yon, ma'am, patuloy ni Manuel. Ang kanyang mukha ay seryoso. May isang taong bumisita sa kanya sa kulungan bago siya mag-file ng petisyon. Isang babaeng nakaitim. Hindi ito si Clara. Napatigil si Althea. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila lalong nagiging magulo. Kung hindi si Clara, sino ang babaeng yon? At bakit tila may isang aninong laging nakabantay sa bawat galaw niya? Dalin mo ako kay Darren, Manuel, ang malamig na utos ni Althea. Gusto kong makita kung paano niya sasabihin sa mukha ko ang mga kasinungalingang yan. Pagdating sa detention center, ang amoy ng disinfectant at luma ay sumalubong kay Althea. Nakita niya si Darren sa likod ng makapal na salamin. Wala na ang dating kisig nito. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay may malalim na itim na bilog. Ngunit nang makita niya si Althea, isang mapanlokong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nandito ka rin pala, mahal ko. Ang boses ni Darren sa intercom ay tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang. Alam ko na hindi mo kayang tiisin ang ama ng iyong anak. Althea, bawiin mo ang mga kaso. Simulan natin mula. Isipin mo ang baby natin. Huwag mong gamitin ang anak ko para iligtas ang sarili mo, Darren. Ang sagot ni Althea, ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Ang anak ko ay lalaking alam na ang kanyang ama ay isang halimaw. At tungkol sa iyong huling pag-asa, ang visitation rights, sisiguraduhin kong ang tanging makikita mo ay ang 4 na sulok ng seldang ito hanggang sa mabulok ka. Sigurado ka ba? Ang hamon ni Darren. Ang kanyang mga mata ay biglang nagdilim. Bakit hindi mo tanungin ang dakila mong tatay tungkol sa second chance? Alam mo ba kung kaninong dugo ang nasa kamay niya bago kanya nahanap? Tanungin mo siya kung paano namatay ang tunay na asawa ni Doña Imelda. Nanigas ang buong katawan ni Althea. Ang bawat salita ni Darren ay tila isang sampal na nagpagising sa isang katotohanang ayaw niyang harapin. Ang Operation Second Chance ba ay hindi tungkol sa kanya, kundi tungkol sa pagtatakip sa isang krim ng kanyang sariling ama? Lumabas si Althea sa visitation room na tila isang lulalala. Sa labas, ang araw ay napakainit, ngunit nararamdaman niya ang isang matinding ginaw. Sa kanyang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang maliit na susi. Manuel, hanapin mo ang safe deposit box na tumutugma sa sing ito sa Central Bank. Ang utos ni Althea habang sumasakay sa sasakyan.
Nayang din! Habang papalayo ang sasakyan, isang itim na van ang dahan-dahang sumunod sa kanila mula sa malayo. Sa loob ng van, isang babaeng may hawak na sniper rifle ang dahan-dahang ibinaba ang kanyang sandata. Ang kanyang telepono ay tumunog. Hindi pa ngayon. Ang sabi ng babae sa kabilang linya. Hayaan mo muna siyang mahanap ang katotohanan. Mas masarap sirain ng isang tao kapag ang mundo nila ay puno na ng puot sa sarili nilang pamilya. Anong lihir ang nasa loob ng safe deposit box? At sino ang babaeng nakaitim na tila nagmamaniobra sa tadhana ni Althea mula sa dilim? Ang katarungan ay hindi isang timbangan na pwedeng dayain ng ginto, Darren. Ito ay isang espadang bumibiyak sa bawat kasinungalingang itinago ninyo sa loob ng 2 dekada. Ang boses ni Althea ay parang isang kampanang nagpapatigil sa bawat bulungan sa loob ng mataas na silid ng hukuman. Nakatayo siya sa witness stand. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa Biblia, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon. Kay Doña Imelda na ngayon ay nakaupo sa wheelchair at kay Darren na tila isang basang sisiw sa tabi ng kanyang mga abogado. Ang puting blazer ni Althea ay sumasalamin sa kalinisan ng kanyang layunin, habang ang bawat hininga niya ay tila nagdadala ng bigat ng bawat taon na siya ay inapi. Bago ang paglilitis na ito, binuksan ni Althea ang safe deposit box sa bangko. Ang laman niyan ay hindi lang mga dokumento. Ito ay ang huling liham ng kanyang ina at ang ebidensya ng tunay na nangyari sa asawa ni Doña Imelda. Hindi pinatay ni Ricardo ang lalaki. Sa halip, sinakripisyo ni Ricardo ang kanyang sariling dangal upang pagtakpan ang isang aksidenteng kinasangkutan ng ina ni Althea, isang lihim na ginamit ni Imelda upang i-blackmail ang Chief Justice sa loob ng maraming taon. Ipinapahayag ko sa harap ng hukumang ito. Ang simula ni Althea. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon, ngunit nananatiling matatag. Na ang pamilya Della Vega ay hindi lang nagnakaw ng aking kinabukasan sa pamamagitan ng insurance fraud. Ninakaw din nila ang aking pagkakakilanlan at ginamit ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak upang busalan ang katotohanan. Inilahad ni Manuel ang bawat dokumentong nahanap nila sa loob ng vault. Ang bawat pahina ay tila isang pako na lalong nagpapadiin sa krus na papasanin ni Imelda at Darren. Ang bulwagan ay binalat ng matinding tensyon nang ipakita ang mga larawan ng duguang damit ni Althea noong gabi ng bagyo, ang pisikal na ebidensya ng kanilang tangkang pagpatay. Isang golden moment ang namagitan ng tumayo si Chief Justice Ricardo mula sa kanyang upuan sa gallery. Hindi bilang isang hukom, kundi bilang isang ama. Lumapit siya sa witness stand at hinawakan ang kamay ni Althea. Sa sandaling yon, ang lahat ng shaming at gaslighting na naranasan ni Althea sa kamay ng mga Della Vega ay tila naglaho. Ang pagkilala ng kanyang ama sa harap ng buong mundo ay ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Pagsisihan niyo ang araw na hinawakan niyo ang aking anak. Ang malamig na sabi ni Ricardo habang nakatingin kay Imelda. Sa panig ng depensa, nagwala si Doña Imelda. Kasinungalingan! Lahat ng yan ay gawa-gawa lamang. Utang niyo sa akin ang buhay ng anak niyo. Kung hindi dahil sa akin, baka kung saan na siya pinulot. Ang kanyang pagsigaw ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalong halimaw. Ang kanyang mga abogado ay pilit siyang pinatatahimik. Ngunit ang put sa kanyang puso ay lumalabas na sa bawat galaw ng kanyang nangangatal na mga kamay. Si Darren naman ay nakayuko lamang. Ang kanya katinuan ay tila tuluyan ng bumigay. Sa gitna ng paglilitis, bigla siyang tumayo at sumigaw, "Patawarin mo ako, Althea. Si Mami ang may gusto ng lahat. Ipinilit niya sa akin na kailangan nating makuha ang pera." Ang pag-amin na yon ay tila huling pako sa kabaong ng kanilang depensa. Ang bawat tao sa hukuman ay napasinghap. Ang katotohanan ay wala na sa mga dokumento. Ito ay nasa bibig na mismo ng isa sa mga salarin. Nang ilabas ang hatol, ang katahimikan ay naging bingi. Guilty on all counts of attempted murder, insurance fraud, and child kidnapping, ang deklara ng hukom. Ang tunog ng pagbagsak ng martil, yung sa kahoy na lamesa, ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng mahabang gabi ng kawalang katarungan. Ngunit habang inilalabas ang mga Della Vega patungo sa kanilang habambuhay na pagkabilanggo,
Isang maliit na papel ang iniabot ng isang court personnel kay Althea. Ang papel ay may amoy ng midnight rose, ang pabangong ginagamit ng babaeng nakaitim. Ang katarungan sa lupa ay tapos na, Althea. Ngunit ang utang ng dugo ng iyong pamilya sa akin ay hindi pa bayad. Magkita tayo sa huling hantungan. Lumingon si Althea sa paligid, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Tanging ang kanyang ama, si Manuel, at ang mga taong nagdiriwang para sa kanyang tagumpay. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, naramdaman ni Althea ang isang matinding kaba. Sino ang babaeng ito na tila hindi titigil hanggat hindi siya nakukuha? Sa labas ng korte, ang ulan ay dahan-dahang pumapatak. Hindi na ang malupit na ulan ng bagyo, kundi isang ambon na tila naglilinis sa dumi ng nakaraan. Ngunit sa di kalayuan, isang sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang pinto nito ay bumukas at isang pares ng mga takong nakasing talim ng karayo o mang tumama sa semento. Handa na ba si Althea para sa huling pagsubok na hindi na tungkol sa batas, kundi tungkol sa isang lihim na mas matanda pa sa kanyang buhay? Ang iyak ng isang sanggol ay sapat na upang patahimikin ang lahat ng bagyo ng nakaraan. Sa bawat hininga mo, anak, ay ang pangako ng isang bukas na wala ng bakas ng ulan. Ang boses ni Althea ay tila isang malambing na oyayi sa loob ng puting silid ng ospital. Kandong niya ang isang maliit na anghel na nakabalot sa kulay rosas na kumot, si Esperanza. Ang bawat kurap ng mga mata ng sanggol ay tila isang himala na nagpapalimot kay Althea sa lahat ng hapdi ng kanyang pinagdaanan. Wala na ang itim na blazer ng isang palaban na negosyante. Suot niya ngayon ang kapayapaan ng isang ina na sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Chief Justice Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang pinagmamasdan ang kanyang apo. Kamukha siya ng iyong ina, Althea. Ang parehong mga mata na tila may dalang bituin. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang marahang haplusin ni Ricardo ang maliit na kamay ng sanggol. Ang bawat kulubot sa kamay ng matanda ay tila nagsasalaysay ng kwento ng paghahanap at ang bawat pintig ng puso ng sanggol ay ang sagot sa kanyang mga dasal. Dad, tapos na ang lahat, diba? Tanong ni Althea. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Wala na si Doña Imelda, wala na si Darren, pero ang babaeng nakaitim, nahanap niyo ba kung sino siya? Huminga ng malalim si Ricardo. Siya si Clarissa, ang kapatid ng lalaking nadamay sa aksidente ng iyong ina noon. Nagtanim siya ng put sa loob ng maraming taon, ngunit nang makita niya ang hatol ng hukuman at ang pag-amin ni Darren, tila naglaho ang kanyang dahilan para lumaban. Umalis na siya ng bansa, Althea. Ang lihim na hawak niya ay ibinaon na niya kasama ng kanyang galit. Ngumiti si Althea, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Ang katarungan ay hindi lamang sa pamamagitan ng rehas, kundi sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga pusong nakakulong sa nakaraan. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo si Althea sa harap ng puntod ng kanyang ina, si Alicia. Ang sikat ng araw ay marahang humahaplo o sa mga bulaklak na kanyang inalay. Sa tabi niya ay si Manuel, ang lalaking hindi bumitaw sa kanyang tabi sa gitna ng bawat unos. Hindi lang bilang abogado, kundi bilang isang kaibigang nagpakita sa kanya na ang pag-ibig ay hindi laging mapanakit at mapanlinlang. Handa ka na bang bumalik sa mansyon? Tanong ni Manuel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalaga. Tumingin si Althea sa malayo, sa dagat na dati ay simbolo ng kanyang kalungkutan, ngunit ngayon ay tila isang malawak na pagkakataon. Hindi na iyon mansyon ng mga De La Vega, Manuel. Iyon ay magiging tahanan na ni Esperanza. Isang tahanan na puno ng katotohanan. Dahan-dahang hinawakan ni Manuel ang kamay ni Althea. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng isang bagong kabanata. Hindi ito ang mabilis at mapusok na pag-ibig na naranasan niya kay Darren, kundi isang tahimik at matatag na pundasyon na handang humarap sa kahit anong bukas. Habang sila ay naglalakad palayo sa sementeryo, bit-bit ang sanggol at ang bawat pangarap na muling nabuo, lumingon si Althea sa huling pagkakataon.
Nakita niya ang isang bahagari na dahan-dahang gumuguhit sa langit pagkatapos ng isang maikling ambon. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit at nag-abot ng isang maliit na kahon kay Manuel. Para kay Ma'am Althea daw po, galing sa isang matandang babae sa piitan. Nang buksan ni Althea ang kahon, nakita niya ang isang piraso ng tuyong rosas, isang midnight rose, at isang maikling sulat na may nanginginig na sulat kamay ni Doña Imelda. Patawad. Ang salitang yun ay tila huling piraso ng puzzle na nagbigay ng ganap na katahimikan sa puso ni Althea. Pinitawan niya ang rosas sa hangin at hinayaan itong tangayin ng agos ng panahon. 5 taon ang mabilis na lumipas na tila isang dahan-dahang pag-agos ng ilog patungo sa payapang dagat. Ang mansyong dati ay nababalutan ng put at mga lihim ng mga De La Vega ay isa na ngayong tahanan na puno ng liwanag at halaha. Tinawag itong Bahay Esperanza, isang kanlungan hindi lamang para kay Althea, kundi para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aapi at kawalang katarungan. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay marahang humahaplos sa mga talulot ng mga puting rosas sa hardin. Sa gitna ng malawak na damuhan, isang batang babaeng may malalantik na pilik mata at masayahing mga mata ang mabilis na tumatakbo, si Esperanza. Ang bawat hakbang ng bata ay tila isang musika na nagpapalimot sa bawat sakit ng nakaraan. "Mommy, look! I found a butterfly!" Ang masayang sigaw ng bata habang itinuturo ang isang kulay asul na paru-paro na dahan-dahang dumapo sa isang bulaklak. Lumapit si Althea. Ang kanyang anyo ay mas lalong naging marangal sa paglipas ng panahon. Suot niya ang isang simpleng bestidang bulaklakin, ang kanyang buhok ay mahaba na muli at dahan-dahang nililipad ng sariwang hangin. "Dahan-dahan lang, anak. Baka magulat siya at lumipad palayo." Ang malambing niyang paalala habang marahang hinahaplos ang balikat ng kanyang anak. Sa di kalayuan nakatayo si Chief Justice Ricardo sa balkona. Bitbit ang kanyang paboritong libro at isang tasa ng mainit na kape. Ang kanyang mukha ay wala na ang bagsik ng isang hukom. Ang tanging mababakas na lamang ay ang kapayapaan ng isang lolo na alam na ang kanyang pamilya ay ligtas na sa anumang unos. Sa tabi niya ay si Manuel, na ngayon ay hindi na lamang abogado ng pamilya, kundi ang katuwang ni Althea sa pagpapatakbo ng kanilang foundation. 5 years, Manuel. Akala ko noong gabing nahanap natin siya sa ulan, huli na ang lahat, ang pabulong na sabi ni Ricardo. Minsan, kailangan nating dumaan sa pinakamalakas na bagyo para lang malaman kung gaano tayo katatag, sir. Ang tugon ni Manuel habang ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Althea ng may malalim na paghanga at pagmamahal. Dahan-dahang lumapit si Manuel sa mag-ina. "Althea, dumating na ang balita mula sa abogado ni Darren. Tinanggihan ng korte ang kanyang ikatlong petition para sa parole. Mananatili siya sa loob para pagsilbihan ang kanyang buong sentensya." Tumigil si Althea sa kanyang ginagawa at tumingin sa malayo. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Wala na ang pagnanais na makita ang pagdurusa ng iba. Hayaan na natin siya, Manuel. Ang bawat tao ay may sariling kulungan na sila mismo ang gumawa. Ang mahalaga ay wala na tayo sa loob ng sa atin. Napatawad mo na ba talaga sila? Ang tanong ni Manuel. Huminga ng malalim si Althea at nagumiti. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa nila. Ito ay nangangahulugang pinipili ko ang aking kapayapaan kaysa sa kanilang kasalanan. Pinalaya ko na ang aking sarili sa pot nang isila ko si Esperanza. Doon ko nalaman na ang pinakamalaking tagumpay ay ang kakayahang muling magmahal pagkatapos mong madurog. Isang golden moment ang namagitan ng hawakan ni Manuel ang kamay ni Althea. Sa pagkakataong ito, hindi ito paghawak ng isang tagapagtanggol, kundi paghawak ng isang lalaking dang sumama sa bawat hakbang ng kanyang kinabukasan. Tumingin si Althea kay Esperanza, na ngayon ay masayang nakikipaglaro kay Ricardo. Ang buhay ay tila isang paghabi ng tadhana. Minsan ay madilim ang mga sinulid, minsan ay puno ng buhol. Ngunit sa dulo, ang bawat hibla ay bumubuo ng isang magandang larawan. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay naghilom na, at ang bawat patak ng ulan noong gabing yon ay naging hamog na nagbibigay buhay sa kanilang bagong umaga.
Sa Bahay Esperanza, ang Baguio ay isa na lamang malayong alaala. Dahil hanggat may pag-ibig, katotohanan at danggal, palaging may pag-asa pagkatapos ng unos. Ang bawat babaeng papasok sa kanilang pintuan ay malalaman ang isang katotohanan, na ang tunay na reyna ay hindi ang may suot na korona, kundi ang babaeng marunong bumangon mula sa sariling ang abo at muling lumika ng mundo na puno ng liwanag.